Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Panlipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay Nailalarawan ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Populasyon. Aralin 10. Ang heograpiya ay nahati sa heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Ang heograpiyang pisikal tulad ng panahon, klima, mga anyong lupa at anyong tubig ay natalakay na sa mga aralin 7 hanggang 9. Ang link ng mga video ay nasa description box sa ibaba. Ang heograpiyang pantaon naman ay binubuo ng populasyon, indigenous group, at etno-linguistikong paggugrupo. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang patungkol sa populasyon bilang salik ng heograpiyang pisikal na Pilipinas. Kung ang iyong kasalukuyang klase ay binubuo ng 35 mag-aaral, ang bilang na 35 ay ang kabuang ninyong populasyon. At kung sa 35 na ito ay binubuo ng 16 na lalaki at 19 na babae, ito pa rin ay populasyon, na batay naman sa pag-uuring panlipunan na kasarian. Suma total, ang populasyon ay tumutukoy sa bilang o dami ng tao sa isang lugar. Populasyon din ang tawag kung bibilangin ang mga tao batay sa mga salik ng pag-uuring panlipunan tulad ng edad, kasarian, antas ng pamumuhay at marami pang iba. Ang PSA ay ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa gawain ng pagbibilang, pagtatala, pagsisinop, at pagbibigay ng mga datos patungkol sa populasyon. ang PSA ay ang pinagsamang 4 na ahensya ng gobyerno, ang National Statistical Coordination Board, NSCB, ang National Statistics Office, NSO, Bureau of Labor and Employment Statistics, BLES, ng DOLE, at Bureau of Agricultural Statistics o BAS ng Department of Agriculture. Ang mahalagang dokumento ng isang mamamayan, gaya ng kanyang birth, marriage at death certificate ay pinangangasiwaan din ng PSA. Ang mga datos na aking ibibigay ay buhat din sa ahensyang ito. Noong unang araw ng Mayo 2020, nagkaroon ng census. Ang census ay tinakdang pagbibilang ng gobyerno upang matukoy ang populasyon ng bansa at ilang pag-uuri nito. Ito ang populasyon ng Pilipinas sa nakalipas na tig-5 taon. Mapapansin na padami ng padami ang bilang ng populasyon ng Pilipinas. Ito rin ay nangyayari sa karamihan ng mga bansa sa mundo. Ang paggalaw ng bilang ng populasyon ay naglalarawan na kaganapang pagbabago. Tingnan ang growth rate sa ibaba. Napansin mo ba na nagkaroon ng pagbaba ng 0.09 bahagdan ang 2015 kontra sa 2010? Ang growth rate ay tumutukoy sa porsyento ng pagtaas o pagbaba ng populasyon. Upang maging malinaw ang patungkol sa pagbabago sa growth rate, narito ang distribusyon ng populasyon kada rehiyon sa nakalipas na 15 taon. Ngayon, aking kukulayan ng pula ang mga rehiyon na may pinakamaraming populasyon at bugaw naman ang mga may pinakamababa. Sa nakalipas na taon, ang Rehiyon 4A o Calabarzon ang may pinakamataas na populasyon, habang Cordillera Administrative Region o CAR ay ang may pinakamababang tala ng populasyon sa bansa. Ngayon ay pagsusunod-sunurin natin ang listahan batay sa populasyon. Ang pinakamarami ay nasa itaas at ang pinakakakaunti ay nasa ibaba. Sa pinakalatest na census, ang Rehiyon 4A ang pinakamaraming populasyon. Susundan nito ng NCR at Rehiyon 3. Ang pinakakakaunti naman ay ang CAR, susundan ng Rehiyon 13 at Rehiyon 4B o Mimaropa. Balikan natin ang growth rate. Narito ang populasyon kasama ng growth rate kada rehiyon. Ang pinakamalaking growth rate difference o pagbabago sa populasyon ay nasa pagitan ng 2010 at 2015 census na 1.02. Noong 2013, ay nahagupit ng Bagyong Yolanda ang Pilipinas na may international name na Haiyan. Ang pinakaapektadong rehiyon ay ang Rehiyon 8 na nagtala ng 6,000 mahigit na patay sa opisyal na bilang. Subalit iniisip ng iba na kulang sa 10,000 ito sa aktual na bilang. Ang pagkamatay ng mga tao ay nagpapabagal sa pagdami ng populasyon. Ang bilang ng populasyon ay tuwirang apektado ng birth at death rate. Ang birth rate ay ang bilang ng ipinapanganak habang death rate naman ay ang bilang ng namamatay. Sa taong 2023, ang birth rate ay 1,344,210 at death rate
na 647,873. Ibig sabihin ay dagdagan 696,317 ang populasyon ng Pilipinas sa nakaraang taon mula Enero hanggang Disyembre. Isa pa sa tinuturing na nagpapabilis o nagpapabagal ng populasyon sa isang lugar ay ang topografiya. Ang topografiya ay ang lupa at tubig na nasa isang lugar. Kapansin-pansin na ang CAR lagi ang may pinakamababang populasyon. Katulad na nabanggit, maraming rason dito. Isa na rito ay ang topografiya ng rehiyon. Halos bulubundukin ito kung kaya mas may pagsubok sa pamumuhay ng tao kumpara sa mga kapatagan. May kahirapan kasi sa paghahati ng serbisyo at produkto sa mga bundok kumpara sa parang. Mas maraming nagiging komportable na manirahan sa mga patag na lugar na siyang lalong nagpapadami ng populasyon dito. Mas maraming populasyon ay nangangulugang mas malaking pagkakataong makahanap ng trabaho. Ganito ang nangyayari sa NCR na may makapal na population density. Ang population density ay tumutukoy sa dami ng populasyon batay sa lawak ng lugar. Kung tutuusin, ay mas malawak na lugar ay nangangulugang mas maraming tao ang mamumuhay. Subalit kung may kakaunti ang pagkakataon tulad sa trabaho, edukasyon at iba pang pangangailangan ng tao, hindi ito nasusunod. Narito ang population density ng Pilipinas kada rehiyon. Iba pang salik ng pagbabagong populasyon ay ang fertility rate. Ang fertility rate ay ang porsyento ng dami ng mga nanganganak. Ito ang fertility rate ng bansa batay sa 2022 census. Mapapansin na bumababa ang dami ng nanganganak lalo na sa mga lugar na urban o syudad. Siguro mapapaisip ka bakit tumataas pa rin ang populasyon kung bumababa naman ang nanganganak. Bagamat hindi lahat ng isinilang ay nabubuhay hanggang edad na 18, ang pag-udlad ng medisina ay nakapagpahaba ng buhay ng mga tao. Ang kasalukuyang populasyon ng bansa ay 109,035,343 o 109,035,343 batay sa 2020 census. Tinatayang aabot ito ng 115 milyon sa taong ito batay sa United Nations Population Division estimates. Tinatayang magiging nasa ika-14 na pwesto ang Pilipinas sa dami ng populasyon ngayong 2024. Ang pinakamarami ay ang India na susundan ng China, US, Indonesia at Pakistan. Nananatiling bata ang populasyon ng bansa. Batay sa PSA, ang mga edad 14 pababa ang pinakamarami. Mahalaga ang pag-aaral ng populasyon ng isang bansa dahil mula rito nakakapagplano ang pamahalaan ng mga proyekto sa hinaharap, maging ang pagtataya ng serbisyong kakailanganin. Pinakamahalagang yaman ng bansa ay ang kanyang mamamayan. Ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas batay sa Worldometer ay 116,539 noy 5 ng Setyembre 2024. Bilang buod, ang populasyon ay tumutukoy sa bilang o dami ng tao sa isang lugar. Ang PSA o Philippine Statistics Authority ang nangangasiwa sa gawain ng pagbibilang, pagtatala, pagsisinop at pagbibigay ng mga datos patungkol sa populasyon. Ang kasalukuyang populasyon ng bansa ay 109,035,343 batay sa 2020 census. Ang census ay tinakdang pagbibilang ng gobyerno upang matukoy ang populasyon ng bansa at ilang pag-uuri nito. Sa 2022 census, ang may pinakamaraming populasyon ay ang Rehiyon 4A. Ang may pinakamababa namang populasyon ay ang Rehiyon CAR. Nasa ika-14 na pwesto ang Pilipinas sa dami ng populasyon batay sa United Nations Population Division estimates. Ang bansa may pinakamalaking populasyon ay ang India. Ang growth rate ay tumutukoy sa porsyento ng pagtaas o pagbaba ng populasyon ng isang bansa. Ang fertility rate ay ang porsyento ng dami ng mga nanganganak. Ang population density ay tumutukoy sa dami ng populasyon batay sa lawak ng isang lugar. Nakakaapekto sa populasyon ang topografiya ng isang lugar. Ang susunod na aralin ay nailalarawan ang pagkakanilang geographical ng Pilipinas. Indigenous people. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig
Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!